Sa Pinas, sasabihin nila, ang swerte mo kasi nasa abroad ka. Sana all nasa abroad. Ikaw naman na nasa abroad, ang sagot mo, swerte nila kasi sa kanila napupunta ang sweldo mo. Sa Pinas, lagi kanilang naaalala kasi araw-araw kanilang nakikita. Pag nasa abroad ka naman, naaalala ka naman nila pag may kailangan sila, lalong-lalo na pag oras na ng sweldo. Hindi ko naman nila lahat, pero madalas may ganito. Pag nasa Pinas ka, lagi mong pinapangarap na sana bukas nasa abroad ka na. Pag nasa abroad ka naman, lagi mong pinapangarap na sana matapos na ang kontrata para makauwi na sa Pilipinas. Sa Pinas, libre dito, libre doon. Party dito, party doon. Pero sa abroad, tipid dito, tipid doon. Kahit pagbili ng panty, tinitipid na rin para lang makaipon. Sa Pinas, ikaw ang amo. Hawak mo ang oras mo, magtrabaho ka o hindi, walang mag-uutos sa'yo. Pero, pag sa abroad, masakit mang sabihin pero ito yung totoo. Utusan, katulong, alipin ka sa bansang pinuntahan mo. Hindi mo hawak ang oras mo, bawal huminto sa pagtratrabaho hanggat hindi mo natatapos ito. Bawal magreklamo dahil dito, hawak nila ang oras mo. Sa Pinas, masarap kumain, masarap matulog, pero sa abroad, kulang ka na sa pagkain, kulang ka na sa tulog, kulang pa sa pahinga. Ang saklap, diba? Sa Pinas, itlog, noodles, dilata ang kinakain. Paggipit ka na. Pero pag sa abroad, kahit bagong sweldo ka, yun pa din ang ulam mo. Dahil todo tipid ka para makaipon at may padala. Sa Pinas, maraming problema. Sa abroad, ikaw ang tagasalo ng problema. Ikaw ang taga-solve ng problema. Pag nasa Pinas ka, super excited kang makapag-abroad. Kulang na lang, hilain mo yung agency para makahanap agad ng employer mo. Pero pag nasa abroad ka na, super excited ka namang makauwi. Wala ka pa ngang isang taon, bibilang ka na ng buwan kung kailan ka uuwi. Diba? Kung pwede mo lang hilain yung araw, buwan at taon para matapos na ang kontrata, para makauwi ka na. At eto, ang higit sa lahat, sa Pinas, aalis ka, may asawa ka pa. Sa abroad, uuwi ka ng Pilipinas. Wala ka ng asawa. Hindi ko naman sa nila lahat. Pero aminin man natin o hindi, karamihan, iyon ang karanasan. Hindi natin mauunawaan ang totoong kahulugan ng abroad o OFW hanggat hindi tayo mismo ang nakakaranas nito.